Kabanata 1621. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paggalugad, hindi alam kung gaano katagal ito maghanap ng labasan. Makalipas ang halos isang oras, isang mahinang tunog ang umalangaw sa buong daanan. Kung hindi lang sana sila nag-aalaga ng mabuti, baka nawala na sila ito. Tumigil ka, napapikit ang mga tainga ni Benjamin habang inutusan niya ang lahat manatiling tahimik. Maingat niyang pinakinggan ang direksyon ng tunog at napansin ilang paggalaw. Narinig din ito ni Eland. Mamaling siya kay Benjamin at Bamulong, "Mister, parang may tao dyan." Hindi malinaw kung magkaibigan ba sila o magkaaway. Maaari rin silang maging si Kingsley at ang kanyang grupo. "Tingnan natin," sabi ni Benjamin sa malalim na tinig, kinuha ang nangunguna sa direksyon na iyon. "Sir, mas maganda po siguro kung may kasama po ako sa pag-aalaga sa akin. Suriin mo na lang para lang maging ligtas." Pinayuhan ni Ethan si Benjamin, at iminungkahi na si Benjamin ay dapat hintayin mo na lang na sumama siya sa team. Huwag kang mag-alala, hindi natakot si Benjamin sa mga bagay na iyon, isang walang kabuluhang bagay. Sa katunayan, nakarating na siya sa ganito kalayo at nagtataka siya, tignan mo kung sino ang naglalaro ng mga tricks. Nang makita ni Ethan na hindi niya kayang pigilan si Benjamin, wala siyang pagpipilian, hinikayat niya ang lahat na manatiling malapit sa kanya, at tiyakin ang kanyang kaligtasan. "Kailan tayo makakaalis dito? Nasaan ang mga taong iyon pumunta? Bigla silang nawala, baka naman nakakita na tayo ng multo." Habang papalapit sila sa paglalakad, mas malinaw ang tunog mula sa pader, parang boses ni Kingsley. Nanlaki ang mga mata ni Ethan nang makipagpalitan siya ng sulyap kay Benjamin. "Mister, parang si Mr. Watts." Nang marinig niya ang boses, naramdaman din ni Benjamin na ito ay si Kingsley. Itinaas niya ang kanyang kamay upang magbigay ng hudyat. Naunawaan ni Ethan ang intensyon ni Benjamin at ilang beses na siyang kumatok sa pader. Iyon ang kanilang lihim na code. "Hoy, Jake, naririnig mo ba yan?" Ang kaguluhan sa Kingsley's naririnig ang boses sa kabilang linya. Matapos maghintay ng ilang segundo, nakatanggap si Ethan ng senadorias bilang kapalit. Talagang si Mr. Watts at ang kanyang grupo. Ethan tuwang-tuwa na bulalas, at itinaas ang kanyang tinig upang sumigaw sa kanila. "Ikaw ba yan, Mr. Watts?" "Ito si Ethan. Kasama ka ba, Jack?" "Ethan, si Ethan." "Ethan, ako iyon. Kasama ko si Jack." Kingsley ay labis na nasa sabik, unang kinausap si Jack, pagkatapos ay sumagot kay Ethan. "Hanapin ang paligid ng lugar, tingnan kung maaari tayong magkita sila." Utos ni Benjamin, at sinabihan ang mga bodyguard na maghanap ng daanan. "Oo, Mr. Graham." Lahat ng tao ay naghihintay para hanapin ang paglabas ng daanan. Naghanap din sina Jackie at Jackie ng daan para magkita kasama nila ang kanilang team, pero hindi nila ito makita. Parang labyrinth ang basement, at sila ay gumagala sa paligid doon sa loob ng ilang araw. Kung gayon, nandito rin ba si Benjamin? Ang lugar na ito ay parang isang maze. Kami ay naging ilang araw na siyang nakakulong dito. Kumatok si Kingsley sa pader, at tumawag sa kabilang panig. "Tignan mo kung makakalusot ka sa pader na pinakamalapit sa kanila." Tiningnan ni Benjamin ang paligid, napansin niyang ang mga pader ay gawa sa putik imbes na ilagay sa semento. Sa kabutihang palad, tila ito ay medyo madaling makalusot. Dahil ang lugar ay puno ng kontrabando, imposibleng sumabog ang isang pagsabog dahil ito ay magdudulot ng banta sa kanilang buhay. Lahat ay nagsimulang kumilos, naghuhukay at nagdurog, sabik na mabilis lagpasin ang pader. "Ano ba ang ingay na iyon?" Naguguluhan si Kingsley sa kabilang panig gilid. "Benjamin, nandyan ka ba? Benjamin." Umatras, sinisira nila ang pader. Benjamin sa wakas ay sumagot na rin si Kingsley. "Damn, sa totoo lang, si Benjamin. Alam kong hindi ko siya pinakinggan, boses. Talagang dumating siya. Dumating siya upang hanapin kami. Ako ay kaya naantig." Si Kingsley ay isang gulo, napaluha at naluha si Jack. Nag-aalala lang si Mr. Graham tungkol sa mga posibleng issue at dumating siya upang suriin. "Hindi ka ba pwedeng maging ganoon ka-drama?" Sa katunayan, si Jack ay hindi gusto kung sumama si Benjamin. Ngayong lahat sila ay nakulong dito, malinaw na mayroon silang na-set up. Kingsley pursed kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay natatakpan ng alikabok at dumi. "Kung pwede lang kaming mag-usap, mas gusto ko na lang na hindi siya dumating, may tao dito sinusubukan niyang saktan tayo. Hindi maganda na si Benjamin ay nakulong dito sa amin. Kami hindi natin alam kung sino ang nag-aaway sa atin, pero kapag nalaman na natin I swear to you na sulit naman ang ibabayad niyong parusa."
Kabanata 1622. Mabilis na sinira ng lakas ng bilang ang pader ng lupa. Benjamin. Tumulo ang luha ni Ryan nang maramdaman niya ang nakita ko si Benjamin. Tiningnan siya ni Benjamin. Bukod sa nababalot ng alikabok at dumi, tila hindi siya nasaktan. Nakulong ka ba dito sa lahat ng oras? Napatingin si Ethan kina Kingsley at Jack. Hindi gaanong maganda ang pakinabang ni Jack, ganoon din ang kalagayan niya kay Kingsley. Pareho silang nag-iinit ang kanilang mga lobby, na nagpapahiwatig na nag-ukol sila ng maraming enerhiya. Oo, hinahabol namin ang salarin nang matapos kami dito. Hindi namin alam kung sino ang lihim na nagtatrabaho dito. Sa oras na nais naming umalis ka na, lahat ng labasan ay nakablock. Parang gusto nila kaming ilibing ng buhay sa lugar na ito. Benjamin, tiyak na may nag-set up sa amin, akitin kami dito. Kung sino man ang makakahanap sa amin na may kontrabando, kami ay nasa loob. Malubhang problema, kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Hindi naman mangmang si Kingsley. Sa loob ng ilang sandali ay nakulong ilang araw na siyang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Tiningnan siya ni Benjamin, at saka nagsalita, eto na wala nang natitirang oras. Ha! Nagulat si Kingsley. Tatanungin na sana niya saan sila nanggaling at kung may paraan sila palabas, ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng mahinang patuloy pa rin ang tunog, tila nagmumula sa labas. Kasabay nito ay isang malakas na dagandong ng isang helikopter. Hindi paraan. Tayo ba ay nasasaktan? Nanlaki ang mga mata ni Kingsley, napatingin siya kay Benjamin. Napasinghap si Benjamin, malamig ang kanyang tinig habang nagsasalita. Dumating sila mamaya kaysa sa inaasahan ko. Damilat ang mga mata ni Kingsley. Alam na ba ni Benjamin ang lahat ng ito sumama? Benjamin, darating na ba ang hukbo? Ano ang dapat nating gawin? Ilang sandali pa ay naging blanko ang isip ni Kingsley. Kung sila ay nahuli sa kamay na pula, magiging problema ito. Hindi nagtagal ay nakulong si Benjamin nang mahuli ang dumating ang militar. Malinaw na ito ay isang pag-setup. Manatili ka rito. Umupo si Benjamin sa sahig at umalis sina Kingsley at Ethan. Jack ay lubos na namangha. Maghihintay na lang ba tayo dito? Hindi ba tayo aalis na? Si Kingsley ay lubos na nababalisa. Sa pamamagitan ng paghahanap ng isang paraan upang makalabas, maaari silang magkaroon ng hindi bababa sa pagkakataon para makaiwas sa gulo. Kahit na ang iba ay nagnanais na i-frame ang mga ito, hindi sila magagawa. Sumilip sa kanya si Benjamin, at sinabing, kahit na makahanap ka ng labasan sa palagay mo ba ay walang naghihintay sa iyo roon na may baril sa ulo mo. Sa halip na mag-aksaya ng enerhiya sa pagsisikap na makahanap ng paraan para makalabas, ito ay mas masarap maghintay sa pagdating ng mga sundalo. Matapos isaalang-alang ang mga salita ni Benjamin, natagpuan ni Kingsley na makatwiran ang mga ito at nagpas siyang umupo din. Thirka, Benjamin. Sa paligid ni Benjamin, naramdaman ni Kingsley ang kaganhawahan. Si Benjamin ay tulad ng isang nakapagpapatatag na angkla, nananatiling kalmado sa harap ng anumang panganib. Hindi mapigilan ang kanyang pagkamausisa, nagtanong si Kingsley, Benjamin, may plano ka na ba? Hindi. Si Benjamin ay hindi kapanipani walang kalmado, hindi nababali sa lahat. Napabuntong hininga ang bibig ni Kingsley habang nakatitig siya kay Benjamin ng hindi makapaniwala. Bakit? Bakit hindi ka nag-aalala? Sa pagkakataong ito, wala na ba talaga tayong pag-asa? Tatawid tayo sa tulay na iyon kapag nakarating tayo rito. Benjamin na natiling hindi natitinag at tahimik na naghihintay sa pagdating ng kabilang grupo. Tumingin si Kingsley kay Ethan at sa kanyang grupo, na parehong nasa labas ng mga ideya. Kahit na sila ay inosente, at kahit na sila ay inosente, nawalan sila ng pag-asa kung paano ipagtatanggol ang kanilang sarili. Kung ang isang tao ay nais na hatulan ng iba, maaari silang laging makahanap ng isang dahilan. Benjamin, nandito ka ba dahil hindi ka makarating sa amin? Sinimulan ni Kingsley ang kanyang sarili. Kung si Benjamin ay napunta sa bilangguan dahil dito, hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Kasalanan niya ang pagiging hanggal at hindi sinasadyang nahulog sa bitag ng iba. Sapat na sa kalokohan, binigyan siya ni Benjamin ng mahigpit na tingnan. Hinawakan ni Kingsley ang kanyang malubhang basag na mga labi at nagpas siyang manahimik. Nang makita ang panghihina ng loob ni Kingsley, napuno ang mga mata ni Benjamin na may damdamin. Ilang taon na ang nakalilipas mula nang huli niyang makita si Kingsley na ganito ang hitsura na lulungkot. Uminom ka na ng tubig. Isang bote ng tubig ang itinapon, na nagpasigla kay Kingsley. Benjamin, pinahahalagahan ko ito. Sa isang masayang ngiti,
tinanggal ni Kingsley ang takip at sinimulan uminom ng tubig na may isang gurgle. May nakita ka ba dito? Tanong ni Benjamin, pagkatapos lamang niya hinawakan niya ang kanyang lalamunan. Kabanata 1623. Lahat ng ito ay kontrabando. Ikinwento ni Kingsley ang lahat ng mayroon siya na saksihan. Gayunman, alam na ni Benjamin ang mga detalyeng iyon, at may walang iba pang kapakipakinabang na impormasyon. May nakita ka bang iba dito? Tanong ni Benjamin. Hindi, matagal na siguro silang tumakas, o lihim na sila sa pag-aaklas laban sa atin. Walang isang tao sa paningin. Akala namin sila, sige na nga, ikaw na lang ang mag-aalaga sa inyo, Nakasimangot si Kingsley, na mukhang nagagalit. Ang kakulangan ng sorpresa ni Benjamin ay nasa loob ng inaasahan, kaya hindi niya ito ginawa reaksyon marami. Lumapit si Benjamin kay Jack, na wala ring karagdagang kapakipakinabang na impormasyon, tulad ni Kingsley. Inalis pa nila ang lahat ng mga eksperimento mula sa mga eksperimento, mga Pinoy, wala namang maiiwan sa likod. Sinulyapan ni Kingsley si Benjamin, at napagtanto sa pagkakataong ito ay nagkaroon sila ng malaking problema. Sige, sagot naman ni Benjamin. Habang nakapikit ang mga mata, nahulog siya sa loob malalim na pag-iisip. Hindi na nila kailangang maghintay ng matagal bago sila natuklasan ng kalaban partido. Benjamin, paano ka maglakas loob na gumawa ng kontrabando dito? Gusto ko ang lahat dito ay agad na inalis. Ipinakita ng kabilang panig ang isang dokumento na nilagdaan ni Benjamin. Walang anumang nang tanungin nila ang mga ito, agad nilang inaresto ang mga ito. Guys, ito ay isang panlilin lang. Hindi naman kami nag-aaway, pagmamakaawa ni Kingsley galit. Alam niya nang walang pag-aalinlangan na ang dokumento ay peke. Hinding-hindi na mawawala si Benjamin gumawa ng mga gawaing makakapinsala sa bansa. Tumahimik ka, Kingsley. Pinagalitan siya ni Benjamin, hindi nais niyang sayangin ang kanyang enerhiya. Napatingin si Kingsley kay Benjamin na nadismaya. Tayo ba ay masunurin sumama ka ba sa kanila at akusahan ng walang basehan na akusasyon sa bilangguan? Alisin mo sila. Napatingin sa kanila ang pinuno na parang bawat isa sa kanila ay nadakip. Bumalik sa Jack Astor, dumiretso si Arisa sa bahay ni Kuya Germs nang hindi tumitigil para magpahinga. Sa pagtingin sa mabigat na sa pagpasok niya, nagsimulang mag-abala sa kanyang puso. Hindi na pagpipilian ang pagpilit sa kanilang pag-aaral. Ang kanilang mga numero ay pati na rin iilan lang, hindi nabanggitin ang espesyal na katayuan ni Jeremias. Mrs. Graham, hintayin mo na lang kotse. Magtanong ako sa paligid. Pinayuhan siya ni Edwin na huwag nang pansinin ang isang pag-iingat. Maaaring hindi sila makaalis kapag pumasok sila, lalo na subukan ang isang pagsadyep. Manamham, mahinahon na tumango si Arisa, pinapanatili ang kanyang talino sa kanya. Mag-ingat ka, Edwin. Alam ko, wala silang magagawa sa isang matandang tulad ko. Bumaba si Edwin ng kotse at naglakad papunta sa pasukan. Gusto kong makita si Mr. Hoffman. Hindi nag-aaway si Edwin sa paligid, hinanap niya si Jeremias at hiniling niya na makita si Jeremias. Tiningnan ng gwardya sa pasukan si Edwin at sinabing, wala dito si Mr. Hoffman. Hindi dito, napakunot ang noo ni Edwin, at sumilip sa loob ng mansyon. Maaari ba itong maging na ginagamit ito ni Jeremias bilang dahilan para hindi tayo makilala? Naglilingkod ako sa pamilya Graham at nagmula sa Delmore upang iuwi ang mga bata, paliwanag ni Edwin ang kanyang layunin. Sa kabila ng kanyang pag-aaral, imposibleng mawala ang kamag-anak ni Ryan, tanggihan siya sa pagpasok. Tiningnan siya ng gwardya bago sumagot, mag-uulat ako ito. Nakatayo si Edwin sa may pintuan at naghihintay. Bago pa man siya makatanggap ng sagot, nakita niya ang figure ni Justin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, nandito na si Justin. Kung si Jeremias ay tunay na nandito, kung gayon si Justin siguro ang nang-aagaw sa mga bata. Ewan ko ba kung paano. Silang dalawa ay nag-aayos ngayon. Gusto ng butler namin na pumasok ka, sagot ng gwardya. Hinatid siya ni Edwin sa loob. Maingat na pinagmasdan ni Edwin ang kanyang paligid. Ang seguridad dito ay napakahigpit na kahit isang insekto ay hindi makatakas. Bawat 5 metro, may nakapost na gwardya. Parang naroon maging ang mga Pinoy ay nasa kalangitan. Nakatayo si Gideon sa may pintuan at naghihintay kay Edwin. Nang makita niya ito, binati niya itong ngumiti siya ng may mainit na ngiti. Hello. Ako si Gideon Hoffman, ang butler. Ngunit tinatawag lang ako ng lahat na Gideon. Pareho silang galing sa iisang henerasyon. Ako si Edwin. Gideon, ang 2 anak ba ng amo ko dito kasama ikaw?
Tinanggal ni Edwin ang mga kaaya-aya at dumiretso sa punto. Oo, sila nga, sagot ni Gideon, nakangiti pa rin. Siya hindi niya naramdaman na kailangan niyang itago ang anumang bagay at magiliw na inamin ito. Pagkatapos ay niyaya si Edwin na pumasok sa loob at inalok siya ng upuan. Please, mag-ayos ka na lang. Ang mga bata ay dapat na naglalaro sa bakuran. Pupunta ako at kukunin ko sila, sabi ni Gideon. Tumango naman si Edwin bilang pagsang-ayon. Inutusan ni Gideon ang isang tao na maghanda ng kape para kay Edwin bago siya personal na maghanda lumabas siya para hanapin ang mga bata. Kabanata 1624. Tiningnan ni Edwin ang silid, pinagninilay-nilay ang mga salitang katatapos lang ni Gideon nagsalita. Isang pakiramdam ng katahimikan ang nagsimulang tumira sa kanyang puso. Marahil ay hindi nakakulong ang mga bata. Habang naghihintay, sinubukan ni Edwin na magpadala ng mensahe kay Arisa ngunit hindi matagumpay. Hindi na nakapagtataka kung bakit si Jeremias ang nag-aalaga sa kanya, katayuan. Hinintay ni Edwin na salubungin ang dalawang bata, habang si Arisa naman ay naghihintay sa labas para sa mga update mula sa kanya. Nakita ko na matagal na siyang nasa loob ng walang balita, nagsimula siyang mag-alala at nagpas siyang tawagan si Edwin. Gayunpaman, ang tawag ay hindi dumaan. Napakunot ang noo ni Arisa. Maayos ang signal ng cellphone ni Edwin nang pumasok siya, pero ngayon ay hindi na siya maabot. Ang signal ay dapat na nakablock sa loob. Hindi niya ito makausap sa telepono at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob. Ang tanging magagawa niya ay maghintay. Sa halip, tinawagan siya ng mga bata, at mabilis na sumagot si Arisa. Mommy, nakarating ka na ba sa Jack Astor? Nasa iisang lugar pa rin sina Gavin at Zachary. Dumating ang boses ni Oliver sa kabila nito, nais niyang malaman ang pinakabagong balita tungkol kay Gavin at Zachary. Kaka-rating lang namin, at pumasok na si Edwin, pero hindi pa siya lumalabas pa. Nasa main entrance ako, pero wala akong palatandaan ni Gavin at Zachary. Pakiramdam ni Arisa ay hindi gaanong malaki ang pagkakaiba sa intervention ni Edwin. Sa katunayan, dinukot ni Jeremias ang dalawang bata upang takutin si Benjamin at siya. Kung wala ang mag-asawa, tiyak na hindi nila magagawa ibalik ang mga bata. Mami, mag-ingat po kayo. Huwag ilagay ang iyong sarili sa panganib. Jeremias napakatuso, kaya huwag magpakita ng iyong sarili maliban kung talagang kinakailangan. Sino, baka mahuli ka pa kapag pumasok ka na. Binalaan siya ni Oliver, natatakot na baka mabilis na magmadali si Arisa upang iligtas ang kanyang mga kapatid. Naiintindihan ko, alagaan ninyong mabuti ang inyong sarili. May mga bagay ako upang dumalo dito. Tatawagan kita kapag may balita. Agad na nakatingin si Arisa sa loob, at nang ibaba niya ang telepono, sabi ni Bradley, Bradley, maghanda ka na. Ang pakikitungo kay Jeremias ay hindi maaaring gawin sa isang karaniwang paraan. Halos 20 minuto nang maghintay si Edwin nang sa wakas ay marinig niya ang pagmamadali papalapit ang mga paa mula sa labas. Mr. Whitley, isang tinig ang narinig bago pa man makita ang sinuman. Nang marinig ang boses, lumingon si Edwin at nakita sina Gavin at Zachary tumatakbo patungo sa kanya ng sunod-sunod. Tumayo siya para batiin sila. Gavin, Zachary. Nang makita ang dalawang bata na masigla at malusog, si Edwin nakaramdam ng ginhawa. Kung si Jeremias ay naglakas loob na multrituhin sila, ang pamilya Graham ay hindi nakatayo ng walang pag-aalinlangan. Mr. Whitley, bakit ka pumunta? Bilasan mo na at umalis ka na nakakulong. Mabilis na lumapit si Zachary sa tabi ni Edwin, nasabik na nagpapaalala sa kanya ng panganib. Hinawakan ni Edwin ang dalawa ng nakangiti, at lumipat ang kanyang tingin sa pagitan ng dalawa. Kahit isang araw pa lang mula nang huli niyang makita ang mga ito, parang walang hanggan, at labis siyang nag-aalala sa kanila. Nakakulong ka dito, bakit hindi ako pumunta? Dahil ako na dito, hindi ako natatakot sa kanya. Mapagmahal na hinaplos ni Edwin ang kanilang maliliit na ulo. Tulad ng dalawang bata miss ko na siya, nakatutok ang mga mata nila sa kanya. Dumating na rin ang nanay mo. Naghihintay siya sa amin sa pintuan. Bulong ni Edwin sa dalawang maliliit bago bumalik si Gideon. Nandito rin si Mommy. Nagliwanag ang mga mata ni Gavin, pero nag-alala. Siya, okay lang ba si Mommy? Ayos lang siya. Nagdala ako ng doktor. Gayunpaman, ang signal dito ay nakablock, kaya hindi ko siya maaabisuhan. Napabuntong hininga si Edwin, ngunit napagkasundoan na ito bago siya pumasok. Kung hindi siya makalabas sa loob ng 1 oras, aalis si Arisa dahil hindi siya basta-basta makapasok pa.
Ang tusong Jeremias na iyon ay isang tusong pagkatao. Siya ay determinado na panatilihin tayong nakulong dito. Hindi natin maaaring pahintulutan si Mommy na pumasok, o siya ay magiging natigil din. Napakunot ang noo ni Zachary, ang kanyang mga mata ay nag-iikot habang pinag-iisipan kung paano ipaalam kay Arisa. Nang marinig na tinutukoy ni Zachary si Jeremias bilang isang tusong karakter, natagpuan ni Edwin ito ay lubos na nakakatawa. Nakilala mo na ba talaga si Jeremias? Tumango ang dalawa. Sinabi ni Gavin kay Edwin, nakilala na namin siya. Bumalik siya kaninang umaga, ngunit umalis siya muli, kaya wala siya rito. Buong gabi kaming naghihintay. Nagreklamo si Zachary, at ngayon ay lumabas na naman siya. Kung wala si Jeremias, ang paglutas ng sitwasyon ay naging lubos na mahirap. Kabanata 1625. Dahan-daang hinaplos ni Edwin ang kanilang mga ulo, at nang mapansin niya ang iba na pumapasok sa silid mula sa sulok ng kanyang mata, hindi niya pinag-uusapan ang anumang bagay sensitibo. Gayunman, malakas pa rin niyang tinanong ang dalawang maliliit na bata, nasaktan ba nila kayo nang dalhin kanila dito? Maingat na sinuri ni Edwin ang dalawang bata, nag-aalala na baka may mga nakatagong pinsala. Ang mga kontrabida ay magaspang nang madakip nila kami, ngunit hindi nila tinamaan kami. Sumilip si Zachary sa pintuan habang nagrereklamo siya ng malakas. Tumango si Edwin, medyo nakahinga ng maluwag. Nang makita din si Sean sa silid, napabuntong hininga siya sa kanyang sarili. Ito ay malinaw na ang pagtakas ay hindi isang pagpipilian. Subukan nating umuwi. Kahit alam ni Edwin na ito ay malamang, gusto pa rin niyang subukan ito. Hindi ka maaaring umalis, sinulyapan ni Gideon si Edwin, itinaas ang kanyang kamay upang pigilan sila. Wala si Mr. Hoffman, kaya dapat kang manatili sandali habang. Napapikit si Edwin, nakatitig kay Gideon habang hinihingi niya, ano ang intensyon ng pamilya Hoffman sa pagdadala ng mga bata dito. Ay partikular na dumating upang dalhin sila sa bahay. Kung palayain mo sila ngayon, ang Graham pamilya ay hindi gaganapin ito laban sa iyo. Gayunpaman, kung patuloy mong paghigpitan ang aming kalayaan, tatawid ka sa isang linya. Ang mga aksyon ng pamilya Hoffman ay magpapasya kung nais nilang putulin ang ugnayan sa pamilya Graham o mapanatili ang kanilang relasyon. Hindi ako seryoso tulad ng iniisip mo. Si Mr. Hoffman ay may isang tao na dalhin ng dalawang bata dito dahil gusto niyang makilala sila. Ang hindi pagkakaunawaan ay sanhi ng kanyang mga subordinate na hindi alam ang mas mahusay. Ang paliwanag ni Gideon ay malinaw na hindi kapanipaniwala. Umupo si Sean sa sofa, nanunuya, tinatawag mo itong isang hindi pagkakaunawaan samantalang malinaw na ito ay isang kidnapping. Kung ito ay tunay na isang hindi pagkakaunawaan, kung gayon bakit tayo pa rin ikinulong dito at hindi pinapayagan na umalis? Medyo nalilito si Gideon, hinawakan ang kanyang ilong habang sinasabi niya, si Mr. Hoffman ay laging may kanyang mga dahilan. Napasinghap si Sean, masyadong walang pakialam para makipagtalo pa. Si Gideon ay subordinate ni Jeremias at likas na nagtatanggol sa kanyang amo, kaya ang pagpapatuloy ng talakayan ay tila walang kabuluhan. Kung hindi mo papayagan ang mga bata na umuwi, hindi bababa sa hayaan siyang umalis. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng lahat na nakakulong dito, balak mo bang maging kaaway sa pamilya Graham? Nanindigan si Edwin, na kumakatawan sa Graham pamilya. Buhay pa si old Mr. Graham, subalit si Jeremias ay may lakas ng loob na kumilos ng walang pakundangan. Kalmado, tiniyak ni Gideon kay Edwin. Si Mr. Hoffman ay lumabas para sa ilang negosyo. Pag-usapan natin ito pagbalik niya. Umalis si Edwin na nagmumula pa rin sa isang makapangyarihang hangin. Dahil bihirang makita si Edwin na nawalan ng pag-asa, kapwa sina Gavin at Zachary ay nagulat. Sa katunayan, si Mr. Whitley ay lubos na nangingibabaw. Uminom ka ng kape para maibsan ang galit mo. Ipinagpatuloy ni Gideon ang kanyang kagandahang loob, huwag kailanman maglakas loob na masaktan sila. Napatingin sa kanya si Edwin. Kailan kaya babalik si Jeremias? Alam ni Edwin na walang kabuluhan ang pakikipag-usap kay Gideon, at magagawa lamang niya hintayin mo na lang si Jeremias. Well, hindi rin ako sigurado. Busy siya ngayon, kaya sino alam. Tiningnan ni Gideon si Edwin, na nagpapahiwatig na ang pagtalakay sa militar ang mga bagay ay hindi ang kanilang lugar. Hinawakan ni Edwin ang kanyang mga ngipin. Ngayong hindi na kami makaalis, siguradong nag-aalala si Mrs. Graham. Sige, hihintayin ko na lang siya dito, pero gusto ko siyang gawin tawagan mo na lang ako para malaman mo na safe ako. Sabi ni Edwin habang nakatingin ng diretso Gideon. Hindi kayo mga bisita,
sa palagay mo ba ay magagawa ninyo ang gusto ninyo? Kapag nandito ka na, huwag kang masyadong umasa, interject ni Justin, na nagsasalita ng sarkastiko. Nilalabag mo ang aming mga karapatan. Ang titig ni Edwin naging malamig ang panahon, at nagpalamig sa gulugad ni Justin. Si Edwin ay hindi isang taong dapat baliwalain sa kanyang kabataan, ngunit mula noon ay nagretiro dahil sa katandaan. Nagkibit balikat si Justin at sumagot, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Ito ay hindi mahalaga dahil hindi kayo makakaalis. Pinagmasdan ni Edwin ang kanilang reaksyon at pagkatapos ay nagtanong, hindi ka ba nag-aalala ka ba na kung ang impormasyong ito ay magiging publiko, masira nito ang reputasyon ni Jeremias. Agad niyang napagtanto na wala silang balak na makipag-usap sa kanya ang labas ng mundo. Kabanata 1626. Kailangan mo munang ipalaganap ang salita, panlalait ni Justin na patingin siya kay Edwin. Wala naman kaming ginawa. Inimbitahan lang ito ng tita ko, 2 bata ang lumipas, at ikaw ang pumasok ng mag-isa. Kung may mga lihim na nabubulok mula rito, ikaw ang sisihin para dito. Namula ang mukha ni Edwin sa galit. Ano ang isang walang hiya na tao? Ay hindi makapaniwala na ang prestihiyosong pamilya Hoffman ay nagpalaki ng isang taong ganoon. Napatingin si Sean kay Justin na may matinding tingin. Justin, sabi niya, huwag kang masyadong mapagmataas. Darating din ang araw na ikaw ay mapagpakumbaba. Sige, ano pa ba ang magagawa mo bukod sa pag-aaway sa akin? Nandito ka pa rin, di ba? May kakainin ka lang at uminom dahil kami ang nagbibigay nito, mapagmataas na sagot ni Justin. Kahit na ang kinakain o iniinom namin ay hindi ka nagbibigay sa iyo, kaya bakit ang pagmamataas? Kung pupunta ka sa bahay namin, magbibigay din kami ng pagkain at inumin para sa iyo. Pupunta ka ba o hindi? Napapikit ang mga mata ni Zachary, malinaw na hindi humanga sa kalokohan na ito. Ikaw brat, Justin sumpa, galit sa bata, walang humpay na mga insulto. Putang ina mo, wala kang masama kung wala ang tita mo. Zachary hindi siya nagpipigil, at wala siyang pakialam kung bata pa siya. Ikaw, napatingin si Justin kay Zachary, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit habang naramdaman niya ang pag-uudyok na suntukin ng maliit na bata. Haha. Natawa naman si Sean ng walang pag-aalinlangan, bigyan si Zachary ng isang thumbs up. Zachary, perpekto iyon. Si Justin ay talagang walang kabuluhan kung wala si Jeremiah. Asa resulta, nagdilim ang kanyang mukha. Malaki ka na, pero kailangan mo pa rin ang suporta ng tita mo ikaw. Hindi ka ba nahihiya? Sabi ni Gavin na may malamig na tono. Malungkot ang ekspresyon ni Justin, pero hindi niya maitatanggi ang totoo. Kung hindi dahil sa suporta ng kanyang tiyuhin, hindi sana siya makakaligtas sa loob ng bahay ang pamilya Rogers. Ito ang kanyang Achilles heel. Gavin, Zachary, huwag tayong yumoko sa level mo. Sabi ni Sean, ngunit hindi niya mapigilan ang patuloy na tumawa. Si Justin ay palaging nakikipag-away sa kanila, kaya kinailangan nilang ipatikim sa kanya ang pagkatalo kahit isang beses. Napabuntong hininga si Gavin, at saka bumaling kay Zachary. Zachary, lumabas na tayo. Tumayo si Zachary at umalis kasama si Gavin. Napatingin si Sean sa kanila, at ibinaling ang kanyang tingin kay Edwin, na nanatili hindi gumagalaw. Masasabi ni Edwin na kahit nakakulong ang 2 bata doon, may kalayaan pa rin sila. Iminungkahi niya na lumabas sila at maglakad-lakad sa paligid ng pasukan, isang maingat na pagtatangka na magpadala ng mensahe kay Arisa. Tungkol sa kanya, mananatili siya at panatilihing abala sina Gideon at Justin. Tiningnan ni Edwin si Sean, at sinabihan siyang huwag ring lumabas. Hindi alam ni Sean na dumating din si Arisa at naghihintay sa pasukan. Gayunman, agad niyang naunawaan mula sa tingin ni Edwin na hindi niya dapat sundin ang mga bata. Bumaling siya kay Edwin. Edwin, dahil kaka-rating mo lang, maaga ka lang siguro umalis ng bahay, di ba? Nag-almusal ka na ba? Bago ako nagkaroon ng pagkakataong kumain, nalaman ko na ang 2 bata ay dinukot. Ang matandang si Mr. Graham ay orihinal na balak na pumunta dito mismo, ngunit hindi inaasahan, nagkasakit siya dahil sa pagkabalisa sa daan. Wala akong pagpipilian kundi dalhin siya sa ospital. Nang umalis ako, wala pa rin siyang malay. Sinadya itong sinabi ni Edwin, ngunit totoo nga. Na-hospital na naman siya. Nag-alala rin si Sean. Hindi na kasing ganda ng dati ang kalusugan ni Darius. Sa kasamaang palad, oo. Ang mga kilay ni Edwin ay nakakunot ng malalim, ang kanyang mukha ay nakaukit sa tunay na pag-aalala. Hindi ba't palaging malakas ang matandang Mr. Graham?
Nang marinig ito, nagsimulang mag-alala rin si Gideon. Kung naiinis nila si Darius hanggang sa puntong magdulot ng pinsala, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging masyadong malaki para sa kanila na tiisin. Iyon ay noong bata pa siya. Ngayon, siya ay tumatanda na at naghihirap mula sa karaniwang mga karamdaman, kabilang ang isang mahinang puso. Kung hindi siya nag-alala tungkol sa dalawang bata, hindi siya napunta sa ospital. Siya ay kamakailan lamang ay nakalabas ng ospital lamang upang makatanggap ng isa pang pagkabigla. Ang mukha ni Edwin ay napuno ng pagkadismaya, na ginagawang ang kanyang akusasyon malinaw. Humihingi ako ng paumanhin. Tiwala ako na si old Mr. Graham, na isang maswerteng tao, ay makakabawi. Tahimik na napabuntong hininga si Gideon. Nakakaaliw sila sa sandaling ito ay tila hindi tapat, lalo na't kasalanan natin ito. Hindi ba't ito ay isang karamdaman lamang na dulot ng katandaan? Paano niya tayo sisihin kung ang kanyang sariling kalusugan ay lumala? Ang tingin ni Justin ay puno ng paghamak. Kung hindi gumaling si old Mr. Graham, tiyak na magagalit si Benjamin. Sa malakas na pagsabog, sinipal ni Sean ang coffee table sa harap mismo niya. Kabanata 1627. Hindi napigilan ni Sean ang kanyang galit at itinuro si Justin habang pinagsabihan siya, Justin, tao ka ba? Kung may konsensya ka, hindi ka magsasalita ng mga salitang iyon. Kung ang iyong tiyuhin ang itinaboy hanggang sa mamatay ng iba, gagawa ka pa rin ba ng gayong malamig na pananalita? Sa sobrang galit, sinipal niya ang mesa ng tsaa, at pinalipad ito patungo sa paa ni Justin. Ang sakit ay naging sanhi ng galit ni Justin at nakipag-away kay Sean, agad na nagdulot ng kaguluhan sa eksena. Tumigil ka, huwag kang lumaban. Sinubukan ni Gideon na makialam, ngunit ang dalawa ay nasangkot, at sa huli ay nakatanggap siya ng hindi inaasahang suntok sa kanyang mukha. Nagsimulang dumudugo ng husto ang ilong ni Gideon, na lumikha ng isang kakilakilabot na paningin. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang matinding away, hindi pinansin ang mga pagtatangka ng sinuman na paghiwalayin sila. Tumigil ka, si Gideon, na nakahawak sa kanyang ilong, ay sinubukang patahimikin ang dalawang tao na sumabog sa galit. Nang makita na hindi niya mapigilan ang mga ito, wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong. Isang tao, hilahin sila. Hindi ito makikinabang sa sinuman sa kanila kung sila ay masaktan. Umupo si Edwin sa isang tabi, hindi nakikialam sa pagtatalo. Sa halip, siya subtly tinulungan Sean. Sean ay nagtatrabaho sa ospital para sa maraming taon at hindi maihahambing sa Justin, na madalas na nakikipaglaban sa labas. Naramdaman ni Justin na nanghihina ang kanyang mga binti. Sa isang iglap, siya ay nasa lupa, nalupig ni Sean. Hinawakan ni Sean ang kanyang kwelyo, at nagbibigay ng malakas na suntok sa kanyang mukha. Anong klaseng tao ka? Wala kang paggalang sa mga matatanda o pag-aalaga para sa mga kabataan. Sa araw na ito, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng iyong mga magulang. Ang pagbanggit ng kanyang mga magulang ay nadama na kabalintunaan kay Justin bilang kanyang ama hindi kailanman nag-aalaga sa kanya. Sa sobrang galit, mabilis niyang binaligtad ang mga mesa, at pinigilan si Sean pababa. Ano ka pa rin? Hindi ito ang iyong lugar upang magturo ako. Sinuntok ni Justin ang mata ni Sean, ngunit gumanti si Sean ng may pantay na puwersa. Sa kabutihang palad, dumating ang security team sa tamang oras, at hinayla ang galit na galit mga individual na hiwalay. Sa kabila nito, nagpupumilit pa rin silang makipag-usap sa isa't isa, sumisigaw mga banta. Justin, bakla ka lang para kay Benjamin. Galit na galit si Sean bulalas. At sino ka? Hindi ka kayang tiisin ng pamilya mo. Ikaw ipinanganak na may tatay pero lumaki na walang ama. Ang sagot ni Justin ay pagputol, na nagpapakita kay Sean ng pula. Sean, tumahimik ka. Halos makalaya na si Justin mula sa hinawakan, sabik na sampelan si Sean. Nataman ba ako ng isang masakit na lugar? Natatawang sagot ni Sean, ngayon alam mo ba kung ano ang nararamdaman? Ilang sandali pa ang nakararaan, nagsalita ka ng kalokohan at tumanggi upang manahimik. Ikaw na walang utang na loob na anak. Bet mo na ipagdiriwang kung sinipa ng iyong matandang lalaki ang balde. Mr. Bailey, tumigil ka na. Si Mr. Justin ay immature. Huwag mong ilagay sa puso ang kanyang mga salita. Wala nang choice si Gideon kundi makialam. Maaaring kumilos ng walang pakundangan si Justin kung magpapatuloy ang pag-uudyok. Nakakalungkot kung may mamamatay sa wakas. Pilit na nakalaya si Sean mula sa depensa na pumipigil sa kanya, hindi pa rin hamupa ang galit niya. Siya na ang nag-umpisa niyan.
Lahat ng tao dito ay nakakita na ikaw ang nag-iisa, sinimulan ito. Ikaw ang unang nag-aaway sa akin. Madilim ang mukha ni Justin at ang kanyang paa nasasaktan pa rin. Ito ay tiyak na namamaga. Karapat-dapat ka rito. Galit na galit si Sean. Kasalanan ko ba kung bakit masama ang kalusugan mo? Hindi makapagsalita si Gideon. Puno ng tensyon ang silid. Sa looban, sadyang umiwas si Gavin, ang mga gwardya ay nag-aakay kay Timoteo palayo. Naghihintay si Mommy sa entrance para sa balita namin. Kung nakikita niya, baka hindi na siya mag-alala, baka ma-offend na siya. Matagal na siyang naghihintay at dapat siyang mag-alala, sana kaya niyang magtiis. Ayaw ni Timothy na hanapin sila ni Arisa. Biglang lumapit ang dalawang magkakapatid sa pintuan. Nagawa nilang manatili hindi napapansin sa buong paglalakbay nila. Hanggat hindi sila umalis, malaya pa rin sila dito. Nagtago ang dalawang magkakapatid malapit sa pintuan, at nagmamasid ng ilang sandali. Hindi ko nakita si Mama. Hinawakan ni Gavin ang kanyang leeg ngunit walang tao sa paningin. Umalis na ba siya? Napabuntong hininga si Zachary, nahihirapan siyang maniwala. Hindi maganda ang visibility mula rito. Tatakbo ba tayo patungo sa pumasok at mag-check? Kabanata 1628. Sigurado, mag-charge tayo dyan. Agad namang pumayag si Gavin. Sumang-ayon din si Gavin. Nagtatago sila sa malapit, hindi sa... Tingnan ng malinaw ang lugar sa labas ng pintuan. Kung sila ay papalapit sa pasukan, tiyak na makikita sila ni Arisa. Mabilis na nag-isip ang dalawang binata na maglakad papunta sa pumasok sa loob nang umabot na sa 3:00 ang count. Bigla itong nangyari. Nagtago ang mga bata malapit sa pintuan, noong una ay hindi sila napansin ng mga gwardya. Sa oras na ginawa nila ito, ang mga bata ay halos mawala. Huwag tumakbo palabas, bumalik ka sa loob. Nahuli ang dalawang magkapatid. Isang buhok lang ang layo nila mula sa pagtakas. Mukhang nagsisisi na Gavin at Zachary, ngunit Elmore, nagpalitan sila ng tingin at nagsimulang lumaban. Sabi ni Gavin, hayaan mo na ako. Sinasaktan mo ako. Sumigaw si Zachary, kontrabida, palayain mo ako. Kung hindi, kapag bumalik si Jeremias, ipapaalam ko sa kanya ang lahat at ikaw ay magugulo. Nagbabala si Gavin, kung hindi mo pababayaan, kakagatin kita. Tinitingnan ni Arisa ang kanyang telepono sa kotse nang bigla niyang marinig ang bodyguard na binanggit sina Gavin at Zachary. Tumangala siya at nakita ang dalawang batang lalaki na hawak sa likod ng kanilang mga kwelyo, desperado na nagsisikap na palayain ang kanilang sarili. Gavin, Zachary, nag-alala si Arisa at gusto niyang bumaba sa kotse, ngunit pinigilan siya ng bodyguard. Mrs. Graham, huwag kang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Maaaring bitag ito. Mukhang hindi nasaktan sina Gavin at Zachary. Matapos paalalahanan ng bodyguard, kumalma si Arisa. Ang dalawang batang lalaki ay tila hindi talaga nanganganib. Tila sinadya nilang maging sanhi ng kaguluhan. Ano ang aming mga pagkakataon kung pumunta kami at iligtas sila ngayon? Napakapayat, wala kaming kalamangan sa numero, at ang aming kagamitan ay hindi sapat. Ang mga bodyguard ay nagbantay ng mabuti sa pasukan, na nais iligtas ang mga bata. Ngunit hindi ito pinayagan ng katotohanan. Bilang isang ina, nakikita ang kanyang mga anak sa harap niya at hindi nailigtas sila ay nagpalungkot kay Arisa. Mula nang makita niya ang dalawang bata, hindi sila iniwan ng kanyang mga mata, natatakot na baka mawala sila anumang sandali. Sinuri ng kanyang tingin ang mga bata. Nang makita na sina Gavin at Zachary ay hindi nasaktan, medyo nakahinga siya ng maluwag. Mahigit 1 oras nang nasa loob si Edwin. Ayon sa kanilang kasunduan, kung hindi siya lumabas sa loob ng 1 oras, kailangang umalis si Arisa. Gayunpaman, hindi sumuko si Arisa at piniling maghintay ng kaunti pa. Nagbunga ang kanyang pasensya, nakita niya ang mga bata sa loob ng maikling sandali. Paminsan-minsan ay sinulyapan ni Gavin at Zachary ang kotse, nagtataka kung si Arisa ay napansin sila. Kayong dalawa ay hindi maaaring lumabas. Itigil ang paggawa ng gulo at bumalik sa loob ngayon. Pinagalitan ng gwardya ang dalawang batang lalaki habang inaakay niya sila pabalik sa loob. Umalis na tayo. Hindi tayo pupunta kahit saan. Gumagala lang kami sa pasukan. Sinubukan ni Zachary na bumili ng mas maraming oras. Ang pasukan ay hindi isang lugar para sa iyo upang magtagal pa. Kumuha ka sa loob. Ay nalalayan sila ng mga gwardya sa patio at pagkatapos ay pinakawalan sila. Ang dalawang kapatid ay nakatingin sa kanila ng walang pag-aalinlangan ngunit walang pagpipilian kundi pumasok sa loob.
Hindi sila makatakas, at walang kabuluhan ang pakikibaka. Umaasa sila na si Arisa ay nakita silang hindi nasaktan at nakadama ng ginhawa. Kapag bumalik si Jeremias, sasabihin namin sa kanya kung paano mo binubuli kami. Sinadya ni Zachary na itaas ang kanyang tinig bilang protesta. Bahagyang ibinaba ni Arisa ang bintana ng kotse at narinig ang kanyang mga salita malinaw. Kapag malaya na kami, aayusin namin ang score sa iyo. Zachary ginawa ito ng sadya. Tinitiyak niya sa kanya na ligtas pa rin sila sa ngayon. Nakaramdam ng ginhawa si Arisa. Nanatili siya hanggang sa hindi na niya makita ang mga figure ng mga bata, pagkatapos ay pinalayas ang mga bodyguard. Sa halip na bumalik sa hotel upang magpahinga, nagpunta siya sa lugar ng trabaho ni Jeremias. Kung wala siya sa bahay, malamang na nasa trabaho siya. Ito ay maipapayo na pumunta doon upang hanapin siya. Ang pagbabalik ng walang anumang mga resulta ay hindi naaayon sa kanyang karaniwang pamamaraan. Handa na si Arisa para sa sitwasyong ito. Upang makabuo ng pansin ng publiko, ipinabahagi ni Arisa kay Bradley ang impormasyon online na nagpapahiwatig na ang dalawang bata ay nawawala. Kabanata 1629. Mrs. Graham, baka hindi natin makatagpo Jeremias doon. Alam ng bodyguard na hindi lahat ay pinahihintulutan na pumasok sa lugar ng trabaho ni Jeremias. Gusto niyang payuhan si Arisa na magpahinga muna bago gumawa ng anumang plano. Ang paghihintay sa bahay ay tila isang mas magagawa na pagpipilian. Magpatuloy tayo, iginiit ni Arisa. Kung siya o hindi makikipagkita sa kanya ay ibang bagay. Ang bodyguard ay walang pagpipilian kundi magmaneho patungo sa lokasyon, ngunit sila ay tumigil ilang daang metro ang layo. Sino ang hinahanap mo? Lumapit ang mga gwardya suriin ang kanilang mga pagkakakilanlan, alerto sa posibilidad ng especially iya. Hinanap ko si Jeremiah. Narito ang aking ID. Ako si Gavin at ang ina ni Zachary. Inihayag ni Arisa ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi nakilala ng kabilang panig siya. Nahihirapan silang maniwala na nandito siya para hanapin si Jeremias. Hindi ka makikita ni Commander Hoffman. Umalis ka na. Sila ibinalik niya ang kanyang ID at sinabihan silang umalis ka agad. Napasandal si Arisa sa bintana. Galing ako sa bahay niya. Ito ay kagyat. Maaari mo bang ipagbigay alam sa kanya? Kung ayaw niya akong makita, gagawin ko umalis. Paumanhin. Wala pa kaming natatanggap na instructions para pasukin ka. Kung nais mong makipag-usap sa kanya, tawagan ang kanyang pribadong linya, o baka kailangan naming arestuhin ikaw. Seryoso naman ang dalaga at sinabing isa siyang journalist o isang tao na nagsisikap na makakuha ng impormasyon sa ilalim ng maling pagkukunwari. Sige, alis na tayo. Habang ang gwardya ay hindi nagbibigay sa kanila ng kahit ano sa pagkakataon, walang nagawa si Arisa kundi utusan ang kanyang bodyguard na magmaneho palayo. Binaligtad lang nila ang kanilang kotse nang marinig ni Arisa ang pag-uusap ng mga gwardya. Hindi ba isang tao dapat bang ayusin ang panloob na network ngayon? Hindi sigurado. Wala pa akong nakitang sino man. Si Commander Hoffman ay nagiging walang pasensya. Noong nakaraang pagkakataon, hindi ito naayos ng technician, at patuloy itong nagdudulot mga isyo. Ang kagawaran ng ito ay hindi hanggang sa par. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mawawala si Commander Hoffman sa kanyang pag-uugali. Hindi kami maaaring magpadala o makatanggap ng anumang impormasyon. Nanlaki ang mga mata ni Arisa. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang bodyguard na itigil ang kotse. Down na ba ang network mo? Lumapit si Arisa, sinusubukang hanapin palabas. Nagkatinginan ang mga gwardya, nang mapansin niyang narinig niya ang kanilang pag-uusap. Napatingin sila kay Arisa. Bakit ka nag-aaway sa mga bagay-bagay? Kunwari wala kang narinig. Bilasan mo at umalis. Ibig kong sabihin, hindi naman masasaktan. Isa rin akong IT technician. Baka makatulong ako malulutas mo ang problema. Ayaw palampasin ni Arisa ang pagkakataong ito. Kung maaari siyang manalo siguradong hahanapin niya si Jeremias. Kahit na ikaw ay ganito, hindi kami nangangahas na tanggapin ang iyong tulong. Hindi ito isang ordinaryong lugar. Kahit isang piraso ng impormasyon ay nag-iisa lamang maaari nilang ikompromiso ang sensitibong data, at wala silang awtoridad na pahintulutan na. Alam din ni Arisa ang pag-aalala na ito. Paano kung ipaalam mo sa iyo ang iyong mga nakatataas? Ipaalam sa kanila na may isang technician na nagboluntaryo. Ay magkaroon ka ng malinis na record, at maaari mo akong imbestigahan. Kapag naayos na ang network, ikaw maaari pang ang kumuha ng kredito.
Medyo natukso ang mga gwardya ngunit alam din nila ang pag-uugali ni Jeremias. Kung nalaman niya na naglabas sila ng impormasyon, maaaring hindi ito magresulta sa papuri ngunit parusa. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang pagkadismaya ni Jeremias kamakailan lamang sa bagay na ito sa totoo lang, gusto rin nilang i-recommend siya. Ikaw ba ay isang undercover agent? Kilala mo ba talaga si Commander Hoffman? Oo, hanggat sinasabi mo sa kanya na ako ang ina ni Gavin at Zachary, malalaman niya kung sino ako. Tiyak na makikita niya ako. Ang tono ni Arisa ay tiwala. Parang hindi siya nagmamadali. Kung makakakuha siya ng access, gagawin niya iyon. Kung hindi, gagawin niya bumalik sa lungsod at magpatuloy sa paghihintay. Sa katunayan, makikita pa rin niya si Jeremias. Nang makita nila ang kanyang katiyakan, naisip nila na baka kilala talaga siya ni Jeremias. Sa takot na masaktan ang kanilang nakatataas, nag-alinlangan sila ngunit nagpasya silang ipaalam sa kanya ang kanyang pagdating sa security officer ni Jeremias. Sandali lang, ipapaalam ko sa kanila ang pagdating mo. Salamat, salamat, pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Arisa nagpasalamat siya at matiig ang naghintay. Hindi siya sigurado kung papayagan siya ni Jeremias na pumasok. Jeremias maaaring piliin niyang sadyang lumikha ng mga hadlang para sa kanya. Baka mag-aakusa siya sa akin na nagnanakaw ng classified, ako na ang bahala at takutin si Benjamin. Napakaraming pag-iisip ang bumabalot sa puso ni Arisa sa maikling sandali-sandali. Kabanata 1630. Nakatanggap ng tawag sa telepono ang bodyguard ni Jeremias na si Joseph Wahlberg mula sa post ng sentry. Medyo naguguluhan siya nang marinig ang pangalan ni Arisa dahil medyo nalilibugan siya, hindi pamilyar sa kanya. Kilala ba siya ni Commander Hoffman? Pumunta pa nga siya sa militar upang hanapin siya. Nagdudulot ba siya ng gulo? Nang paalisan na ng gwardya ang bisita, si Jeremias lumabas siya mula sa conference room. Sumama ka sa akin sa base ng bilangguan ngayon. Jeremias utos bago lumakad sa unahan, mahigpit ang kanyang mukha. Agad na ipinaalam ni Joseph sa sentry post, at hindi naglakas loob na iulat iyon may nagnanais na makita si Jeremias. Pagkababa niya ng telepono ay agad siyang tumakbo papunta sa simulan ng kotse. Ilang kilometro ang layo ng bilangguan mula sa kanilang training base. Kaninong tawag yan? Mukhang nalilito ka, tanong ni Jeremias habang nasa loob ng kotse ay napansin niya ang kakaibang pag-uugali ni Joseph. Mabilis na nagulat si Jose at agad na nakabawi sa kanya, sabi niya at sinabing, galing sa checkpoint yan. Sinabi nila ang isang hinahanap ka ng babae. Inaangkin niya na siya ang ina ni Gavin at isang tao iba pa. Dahil hindi niya alam kung ano ang mga detalye ni Jose, hindi niya alam kung ano ang mga detalye. Sinabi ko sa kanila na palayasin siya. Bahagyang nakasimangot si Jeremias. Alam niyang anak ni Benjamin si Gavin. Nandito na ba ang asawa mo? Alam ba niya na naaresto si Benjamin? Siya ay lubos na matapang. May magdadala sa kanila sa kwarto ng pamilya at maghintay para sa ang aking pagbabalik doon. Nagturo si Jeremias habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang gawain. Kung hindi dahil sa kagyat na bagay sa bilangguan, sana ay mas pinili ko munang makipagkita sa asawa ni Benjamin. Sir Villar, kilala mo ba talaga siya? Bakit hindi ako, alam mo ba yan? Napatingin si Joseph sa rearview mirror. Siya ang asawa ni Benjamin. Nang inig ang bibig ni Jeremias bahagya habang patuloy siyang nag-aayos ng mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Jose sa hindi makapaniwala. Ngunit bakit siya darating, hinahanap ka ba dito? Hindi ba dapat umuwi na lang siya sa bahay mo? Inakala ni Joseph na personal na bagay ito dahil hindi pa rin niya alam inaresto na si Benjamin. Sa ngayon, tanging ang mga nakatataas lamang ang nakakaalam ang pag-aresto kay Benjamin. Huwag magsalita ng kalokohan. Mag-focus ka sa pagmamaneho. Hindi sinabi ni Jeremias marami. Sa sentry post, natural na tinanggihan si Arisa. Gayunman, makalipas ang 2 minuto ng pag-alis ay muli silang tumigil. Sa kabila ng hindi nila alam ang sitwasyon, inakala nilang ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nasa ilalim ng kanilang mga pagkakakilanlan pinaghihinalaan at iimbestigahan. Gayunpaman, sa huli ay pinayagan silang pumasa. Medyo naguguluhan si Arisa, pero nang pumasok sila sa lugar ng militar, nakita niyang palabas ang jeep ni Jeremiah. Napatingin si Arisa pero hindi niya moari kung sino iyon. Nang makapasok na sila sa military zone, dumaan muna sila sa security check dinala sa family quarters. Ang lahat ng mga elektron-ikong aparato ay pansamantala na kumpiska. Nang makita niya ang tila dormitoryo ni Jeremias, naguguluhan si Arisa. Nagtataka siya kung bakit dinala sila sa dormitoryo.
Ma'am, hintayin niyo na lang po dito. Si Commander Hoffman ay pa rin abala. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Nagbuhos ng tubig ang gwardya para sa kanila at nagbantay sa pintuan. Salamat. Hindi naintindihan ni Arisa kung ano ang ginagawa ni Jeremias, wala silang choice kundi maghintay doon. Hindi nararapat na maglakad-lakad dito. Walang telepono, computer, o anumang bagay na magpalipis ng oras, naghihintay ay hindi makayanan. Matapos ang ilang sandali, naramdaman niya ang kagyat na pangangailangan gamitin ang banyo. Pagkabangon niya ay agad na may pumasok sa pintuan. Ma'am, may instructions po ba kayo? Nang makita ang gwardya na kinakabahan, tumigil sandali si Arisa, at pagkatapos ay nahihiya sabi niya, kailangan ko ng mag-recycle. Medyo malayo pa ang banyo sa loob. Itinuro siya ng gwardya sa tamang direksyon. Tumango si Arisa at naglakad patungo sa direksyon na iyon. Maaari niyang maramdaman ang nakatingin pa rin sa kanya ang titig ni guard. Paglingon niya ay nakita niya ang maingat na mga mata ng gwardya. Napangiti si Arisa. Kahit sa dorm ni Jeremias, naroon pa rin sila maingat sa kanya. Sa katunayan, ang lugar na ito ay hindi angkop para sa isang pagbisita. Kung hindi dahil sa matinding pangangailangan, hindi sana siya pupunta rito hanapin si Jeremias. Matapos maglakad papunta sa banyo, hindi na naglakad-lakad si Arisa. Sa halip, agad siyang bumalik sa living room at nagpatuloy sa paghihintay para kay Jeremias doon. Maayos ang lugar at hindi na niya napigilan ang pagkantot kahit ano. Inalis na lang niya ang kanyang uhaw gamit ang kaunting tubig. Pumasok din ang dalawang bodyguard, at nagpahayag ng kanilang pag-aalala, Mrs. Graham, gusto mo bang kumain?